Matapos ang napakatinding awakening ni Hulkenberg na kung saan ay winanchat niya lang naman ang private soldier na Benjamin, ngayon na i-review na natin ang chapter 383 o ang episode 44 ng ating Dark Continent series ay sa wakas matutunghayan na natin ang pagtakas ni na Prinsipe Kacho at Fugitsu at sa kung paano nga ba nila i-execute ang plano na ito sa gitna ng selebrasyon mga kaibigan. At matutuklasan din natin ngayon ang isang nakakakilabot na pangyayari at ang marami pang napaka-intense na eksena. Kaya naman, this is Mr. Namiken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! ほんの一部だってことにね。 Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Escape. At nagsimula eksena dito sa Black Whale na kung saan ay maririnig sa Tier 1 ang anunsyo na sisimulan na raw ang banquet sa linggong to. At may nakaplano raw gagawing concert mula sa royal family. May kita naman dito ang mga VVIPs na nagsipagpalakpakan na habang naghihintay sa mga performance na kasabay niyan ay inanunsyo rin na may kaunting pagbabago raw sa program kasi ang 8 Prince daw na si Sally na nagdeklara daw noon na babaguhin daw nito ang mundo sa pamagitan ng kanyang performance ngayon nagkasakit raw at hindi muna makakapag-perform dito. Pero despite sa news na yan ay may mga magaganda pa rin naman daw performance ang kanilang matutunghayan sa gabing to. Kaya ay i-enjoy na lang daw muna nila ang show. So apparently itinatago pala ang tunay na nangyari kay Prinsipe Sally sa ngayon mga kaibigan. Matapos niyan ay ipinaalam naman ng butler na si Nugoy dito kay Kacho ang tungkol sa last minute na changes ng kanilang program na humihingi siya rito ng pasensya. Nasagot naman ni Kacho na ang counting performance na nawala ay nagpa-move raw sa performance na nakascheduled sana sa second half ng show. At ang pangyayari niyan ay isang karangalan daw para sa magiging susunod na headliner sa performance. Nasabi naman dito ni Fugitsu na wala naman daw pagbabago sa pagkakasunod-sunod o order ng performance. Sa isipan naman ni Melody ay wika niya na kung ganun ay wala ring problema sa kanila ang pagiging absent ni Sally kasi hindi rin naman nagbago ang order ng performance. At bukod dyan ay wala rin daw dito sa kanilang tabi ang first and second prince na posible raw mga non-users kaya medyo maliit na lang daw ang bilang ng mga possibilities na pwede niyang ikabahala rito. Naayon pa kay Melody na 90 minutes na lang daw ang natitira para sa execution ng kanilang escape plan. May kita naman dito mga kaibigan ang order of performance. Ang first performance ay isang freestyle rap battle ni Nabasho at ang isang hunter na nagangalang Ridge. Pangalawa naman ay isang dance performance mula sa mga staff. Pangatlo ay isang rock band performance sina Izunavi at Juliano at may kita pa nga rito na naka-rock band outfit sina Izunavi at Juliano mga kaibigan. Nasabi pa nitong si Izunavi na naiinis na bakit siya pa raw ang napili rito. Nasagot naman ni Juliano na utos raw kasi ito ng prinsipe. Pangapat naman sa performance mga kaibigan ay isang a cappella mula sa personal guards ng 6 Prince Tyson at kasunod niyan ay isang intermission muna. Then ang panlimang performance ay isang talk show ng dalawang host na sina Tamazo at Gantay. Pang-anim naman ay ang piano solo ng hunter na si Kenny at pang-pito ay ang performance ng flute solo ng hunter naman na si Melody. And last performance ay ang glass harp performance ni na Prinsipe Kacho at Fugitsu. Matapos na nagsimula na nga ang concert at nauna itong rap battle ni Nabasho, may kita rin dito ang dance performance ng staff, ang rock band ni Izunavi, a cappella ng personal guards ni Prinsipe Tyson, talk show ni Tamazo at Gantay, at pagkatapos niyan mga kaibigan ay inilipat muna yung eksena dito kina Prinsipe Marayam sa room 1013 na kung saan ay may kita si Nabisky, Virgie at ang isa pang guard na sabi nito na ang servants daw na lumabas para mag-perform ay di na raw makakabalik dito, diba? Na diba mas nagiging mahirap raw ang kanilang sitwasyon ngayon na pagsilbihan itong Reyna dahil sa nailipat nga mga kaibigan o na-transport ang room na ito sa isang kakaibang space. Kaya paliwanag pa rito ni Virgie na unlike sa mga Prinsipe at Reyna, ang biglaan raw pag-back out o kung biglang magbaback out ang isang servant ay i-interpret daw ito mga kaibigan na isang threat. At kung sakali man daw ipapatawag ng nasa itas ang Reyna at ang Prinsipe dahil sa rason na ito ay kailangan daw talaga nila na lumabas. Na kung lalabas sila ay ma-expose tuloy ang Prinsipe sa threat ng iba pang Prinsipe. Kasi sinadya nga ng Nenbis nitong si Prinsipe Marayam mga kaibigan na i-transport sila dito sa space na to para maprotektahan ng Prinsipe. However, kung hindi makakabalik ang mga servants dahil nga ay nakalabas na sila at eventually aalis na lang ang mga to at magre-resign kung sakali man, ay pwede talagang i-request ng nasa taas ang presensya ng Reyna Sivanti at Prinsipe Marayam para tanungin ito sa kung ano ang dahilan sa pag-alis ng mga servants. Kung kaya sabi pa rito ni Virgie na kung ang lahat daw ay magiging ayos lang naman, then bakay mananatili lang raw sila rito hanggang sa makarating na sila sa kanilang destinasyon sa bagong kontinente. Na gusto raw niyang i-spend na lang ang natitirang time dito sa room na ito as peacefully as possible. Nasagot naman ni Biscuit na ganun din daw ang kanyang iniisip ngayon. Pero mas mainam daw siguro na papupuntahin na lang daw nila ang ilan sa kanilang mga guards dun sa tunay talaga na room 1013
1013 mga kaibigan, which is ang room na walang tao ngayon. Kasi mas magiging natural lang daw tignan kung may nakastation daw talaga na tao sa tunay na room 1013 at hindi magtatakang iba. Kaya ipapadala na lang daw muna nila ang mga hunter na guards ng Prinsipe Mariam sa tunay na room 1013 para maibsan na rin ang workload ng mga servants dito sa loob. Nasagot naman ni Virgie, pero paano naman daw ang seguridad ng Prinsipe rito? Nasabi naman ni Bisque na magiging okay lang daw sila rito. As long as mananatili raw sila rito, kasi according nga kay Virgie ay mas prefer niyang manatili at magpalipas na lang natitirang panahon dito sa room na ito hanggang sa makarating sila sa kanilang destinasyon. Kaya itanong naman ni Virgie kay Bisque na, ikaw, paano ka naman? Nasagot naman ni Bisque na dito lang din daw siya kasi kailangan daw ni Virgie ng babae sa tabi nito. Maya-maya pa'y tinawag naman ng Prinsipe Mariam si Bisque, kaya sumagot naman dito si Bisque at sabi rin ni Bisque dito kay Virgie na dito lang din daw siya kasi gusto rin daw siya ng Prinsipe Mariam. Nasabi naman ni Virgie na okay. Sabay nire-recall ngayon ni Virgie mga kaibigan ang sinabi ni Bisque sa kanya na kailangan daw niya ng babae sa tabi niya, na napaka-sweet naman daw ni Bisque. May kita naman dito na nakikipaglaro ang Prinsipe Mariam kay Bisque. Matapos yun ay may kita naman na nag-perform na ng piano solo si Kenny, at sa backstage ay may kita naman sina Melody, Kacho at Fugitsu na naghihintay. Nasabi naman ni Fugitsu na sila na raw ang susunod after ng performance ni Melody. Natanong naman ni Fugitsu kay Kacho na kinakabahan ba raw ito, in which ay sagot naman ni Kacho na hindi. Hindi raw niya iniisip na sasablay sila. Sabay hinawakan ni Kacho ang kamay ng kanyang kapatid at mangyak-nyak na sa kabay itong si Fugitsu mga kaibigan. Matapos yun ay may kita naman na natapos na rin ang performance ni Kenny at pinuro ito sa mga ganitong performance. Sabay inanunsyo na rin dito na ang susunod naman na performance ay mula raw sa isang hunter na si Melody, na isang solo flute performance daw. Naayon sa host na si Melody ay isa raw hunter na kaya raw mag-play ng lahat ng iba pang klase ng instruments. Pero ang pinaka-paborito raw nito ay ang pag-play ng flute. Maya-maya pa'y nagbow naman si Melody sa hari at nakasalubong na rin niya dito si Kenny, na habang determinado rito si Melody mga kaibigan ay may kita naman sa likod nito itong si Kenny na naglagay na ng earplugs, habang sina Kacho at Fugitsu ay naglagay na rin ng earbuds mga kaibigan. At nagtaka naman dito ang isang sundalo, kaya sinabihan siya ni Kacho na piniplay lang daw nila ngayon ang kanilang music na ipe-perform mamaya. Kasunod niyan ay umakyat na nga sa entablado si Melody, na habang naghahanda ito ay sa isipan naman nito ay wika pa niya na 3 minuto raw. Ganyan daw katagal na pwede niyang mapatulala ang mga nakikinig na pansamantala silang mawawala ng animoy consciousness mga kaibigan sa paligid nila. At sabi rin ni Melody na sa mundo raw ng huni ay taus-puso raw siyang magpe-play ngayon ng flute, na nang sinimulan na nga niya ang kanyang performance ay may kita na para pang na-transport ang lahat ng kaibigan sa isang lugar na punong-puno ng bulaklak, na sa likuran naman ni Melody ay may kabundukan, at may kita na natulala nga ang lahat ng mga prinsipe, mga sundalo at reyna, na ang lahat talaga na nakikinig ay na-mesmerize sa huni ng flute. Matapos niyan ay sa isang corridor may kita ang mga sundalong wala nang malay mga kaibigan, nang maya-maya pa may kita naman si Kenny na nililid na ang magkapatid na sina Kacho at Fugitsu na ngayon dali-daling tumatakbo mga kaibigan. Maririnig naman dito ang monologue ni Melody habang tumatakbo itong tatlo, na sabing iga-guide kayo ni Kenny papapunta sa kung nasan talaga ang lifeboat. Bilisan niyo ang takbo hanggang sa kaya nyo. Kasabay niyan ay dito na nag-instruct si Kenny habang ginaguide sila na sabing mga 2 minutes daw ang tatahakin para makapunta sa mga escape boats. At once na nasa tubig na raw sila ay dapat na pumunta raw sila sa west ng full speed talaga. Dahil pa rito na dapat ay gamitin lang daw nila ang ability ni Fugitsu bilang last resort, na gagamitin lang talaga nila ito kung nasa alanganin na talaga sila. At once na nasa lifeboat na raw sila ay pwede na raw nilang i-activate ang magic door na ability at i-imagine nila ang lugar na kakin, na kung sakaling wala rang pinto na mag-a-appear mga kaibigan pagkatapos ng pag-i-imagine nila na pupunta sila sa kakin, ay dapat na bumalik daw sila kaagad sa kanilang room dito sa Black Whale at magplano na lang daw sila sa susunod na escape plan sa susunod na mga araw. May kita naman dito na nasa lifeboat na nga sila mga kaibigan kasama si Kenny, habang dito naman kay Melody ay sabi niya sa kanyang isipan na hindi niya raw talaga nakita ang guardian spirit beast ni Kacho, na sana ay makatakas raw talaga itong dalawa. Maya-maya pa nang binuksan na nila ang lifeboat ay sinabihan naman sila ni Kenny na kailangan na nilang magmadali at pumasok na, pero napasalamat muna itong dalawa kaya ngumiti na lang si Kenny sa kanila at nagpaalam na. Matapos yan ay tuluyan na ngang nakasakay ang magkapatid at napakalakas ng pag-travel nitong lifeboat mga kaibigan, na at full speed talaga. Kasabay niyan ay habang nakatingin dyan si Kenny ay sabi niya sa kanyang isipan na good luck at sana'y makatakas raw talaga ng safe ang magkapatid. Matapos yan ay bumalik na si Kenny at kinasa na ang baril nito, na sabing ngayon ay bago pa man ipinatuloy mga kaibigan ang eksena at kung ano ang sasabihin sana dito ni Kenny, ay pinakita na dito mga kaibigan ang flashback noon ni Kenny at Melody nung nag-uusap sila, na ipinakita pala ni Kenny kay Melody ang litrato ng kanyang asawa at anak. Natanong naman ni Melody na ano ito. Sagot naman ni Kenny na ito raw ang kanyang asawa at anak. Namatay raw sila sa aksidente 2 taon nang nakalilipas, at simula raw noon ay matagal na raw
naghahanap itong si Kenny ng lugar para magpakamatay o isang lugar na kung saan siya mamamatay. Mga salitang nagpabahala naman kay Melody kaya sabi ni Kenny na hindi, ayos lang daw ang lahat. Nadagdag pa niya na kailangan sa gagawin daw nilang escape plan ay dapat na wala raw talaga may kitang may tumulong sa mga prinsipe na mula pa sa Hunter Association kasi kung malalaman nila na tumulong siya ay madadamay daw talaga ang Hunters Association at ang mission ng Hunters Association ay affected din daw. Mga salitang mas lalong nagpabahala naman kay Melody. Sabay nung nagpaalam na si Kenny ay sabi pala nito na at least ay magiging proud na rin daw siya kung sakali mang magkikita na sila muli ng kanyang anak at asawa kasi nakatulong daw siya sa pagtakas o pagligtas sa buhay ng dalawang mabubuting bata. Na matapos pala ang kanilang pag-uusap na yon ay dito sa present mga kaibigan ay ayon kay Melody na hindi niya raw talaga nagawang mapigilan noon si Kenny matapos niya marinig ang napaka-sincere nitong heartbeat sa mga oras na yun mga kaibigan. Kaya may dito naman kay Kenny ay matapos niya palang inihanda ang kanyang baril ay sa walang pag-aalinlangan nagpakamatay na si Kenny sa pamamagitan ng pagbaril sa sarili nito. Habang ipinakita rito ang flashback sa Hunter Code mga kaibigan na ibinigay ng sundalo noon na ang message ay tulungan talaga ang prinsipe sa kanilang pagtakas. Kasunod niya ay may kita naman itong lifeboat habang sa loob nito ay sabi rito ni Kacho na nakikita na ron niya ang labas. Makikita naman itong black whale mga kaibigan habang ayon naman dito kay Fugitsu na sa wakas ay hindi na raw sila maghihiwalay pa ng kanyang kapatid na si Kacho. Nasagot naman ni Kacho na oo, lagi na raw sila magsasama at kaya raw nila ito kahit dalawa lang sila dito. Mangiyak-ngiyak naman dito si Kacho mga kaibigan habang tinignan naman niya ang kanyang kapatid kasi malapit na talaga silang makalabas sa black whale. At bakas rito ang saya sa mukha ni Fugitsu at napapalapit na sila sa exit ay sabi naman ni Kacho na nakikita ko na ang exit, humawak ka ng mabuti at nag full speed na nga sila mga kaibigan. Subalit habang nakafocus dyan sa pagmamaneho si Kacho ay bigla naman siyang may naramdaman dito sa kanyang likuran na kung saan sabi pa niya sa kanyang sarili na ano raw itong masamang pakiramdam na nararamdaman niya ngayon. Maya-maya pa sa kanyang paglingon ay may kita naman ang napakaraming nakakakilabot at misteryoso mga kamay sa likuran ni Fugitsu. Kung kaya't napagtanto na ngayon ni Kacho na ang pagtakas pala sa ship ay hindi raw pala nangangahulugan na makakatakas talaga sila, kundi nangangahulugan lang ito ng kamatayan. Kaya may dali-daling sumigaw si Kacho na sabing Fugitsu, ang pinto. May kita naman na pinapalibutan na sila ngayon itong mga kamay mga kaibigan. Nasabi rito ni Kacho na bilisan mo Fugitsu, bumalik ka na sa ship ngayon din. Matapos yan ay tuluyan na ngang nakalabas ang lifeboat sa black whale kaya ay pina-appear na ni Fugitsu ang pinto at agara namang pumasok ito habang si Kacho naman ay unti-unti nang naaabot nitong kamay mga kaibigan na matapos yan ay sinarado na ni Fugitsu ang pinto. May kita naman si Fugitsu na hinihingal at siya lang dito mga kaibigan ang nakapasok at realizing na hindi nakapasok si Kacho ay sumigaw naman si Fugitsu at umiiyak na habang tinatawag ngayon ang pangalan ng kanyang kapatid na nang mawawalan na sana ng pag-asa itong si Fugitsu ay buti na lang ay biglang may nagbukas ng pinto at may kita na si Kacho pala ito. Nakinindatan naman ni Kacho si Fugitsu para mapakalma ito at sabay hinawakan niya kagad ang kamay nito kaya sabi naman dito ni Fugitsu na grabe buti na lang daw ay nakapasok daw kagad itong si Kacho kasi grabe raw ang kanyang pagkabahala na ano ba raw ang nangyari doon. Sagot naman ni Kacho na nakapasok raw siya in time kaya bumalik na lang daw muna sila sa ship kasi mas worse pa raw pala sa inaakala nila ang sitwasyon ngayon na may punishment daw pala ang pagtakas sa ship na susubukan pa rin daw naman nila ang pagtakas pero sa susunod na lang daw muna. Gagawa na lang daw sila ng ibang plano at sa ngayon ay magle-lay low na lang daw muna sila. Nasagot naman ni Fugitsu na ayos lang daw basta't nasa tabi lang daw siya palagi ng kanyang kapatid. Matapos yan ay dahan-dahan na silang dumaan dito sa daanan mga kaibigan ng magic door nitong si Fugitsu at papapunta na sila ngayon sa room ni Fugitsu mga kaibigan habang itong lifeboat na sinasakyan nila kanina ay naiwan na sa gitna ng karagatan. Matapos yan ay tuluyan na nga sila nakabalik sa room habang ipinapaliwanag naman dito ang tungkol sa Nenbis ni Fugitsu at Kacho na ayon dito na ang kanilang guardian spirit beast ay parehas daw na cooperative type na kay Fugitsu ay isang tunnel, kay Kacho naman ay walang form mga kaibigan. Ang ability naman daw ng guardian spirit beast ni Fugitsu ay tinatawag naman daw na secret door, magical worm. Isang translocation ability na kung saan ay si Fugitsu raw ang nakakakontrol sa outward journey o journey palabas habang si Kacho naman ay nakakakontrol naman sa return journey o journey pabalik. Kasabay niyan ay magkatabi naman ang magkapatid ngayon mga kaibigan dito sa kama. Natuwang-tuwa kasi kahit papano ay nakauwi pa rin sila ng ligtas. Subalit ang kanilang pagbalik ay may nakatago palang malagim at nakakalungkot na sekreto. Sapagkat ayon dito mga kaibigan, na ang ability naman daw ng guardian spirit beast ni Kacho na may pangalang Season of 2 Without You ay isang ability pala na kung saan ay kung kahit sino raw sa dalawang magkapatid ang mamamatay, ang guardian spirit beast ni Kacho mga kaibigan ay magte-take form sa kapatid na yumaong para protektahan daw ang kapatid nitong buhay pa hanggang sa kamatayan na nito. At ang form na kinuha ng Nenbis na ito mga kaibigan
kaibigan ay walang iba kundi si Kacho. Sapagkat may kita na bangkay o patay na pala si Kacho mga kaibigan at ang bangkay nito ay naiwan pala talaga sa lifeboat. So ang nakapasok pala kanina at ang kasama ngayon ni Fugitsu ay hindi si Kacho kundi Nenbis ito ni Kacho mga kaibigan na kinuha ang form ni Kacho para protektahan si Fugitsu. So ang Nenbis ni Kacho mga kaibigan ay tila ba'y may components ng postmortem Nen mga kaibigan. So nakakalungkot lang at nakakatindig balahibo ang nangyari sa pagtakas nitong dalawa na ngayon ay walang kamalay-malay o walang kaalam-alam itong si Fugitsu na sa kasamang palad ay naabutan pala talaga kanina si Kacho nitong mga misteryosong mga kamay. At ngayon ay patay na pala talaga ito at ang Nenbis na lang ni Kacho ang kasakasama ngayon ni Fugitsu. Man, what a chapter. So far ay 3 prinsipe na ang namatay. Kaya may susunod ay mas titindi pa ang eksena mga kaibigan sapagkat may mangyayaring breakout at all-out war sa pagitan ng mga mafia families at may papakita rin sa susunod ang nakakatakot na nilalang mula sa ability ng isang tao. Yan at marami pang ibang ating masasaksin sa susunod kasi dito muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan niyo yung video ay kinagat a like, comment, subscribe, and follow na rin sa bagong FB page natin mga kaibigan for more updates outside sa ating YouTube channel. Maraming salamat pero bago muna natin tatapusin ang video ay shoutout sessions muna tayo. Ayan, maraming salamat and see you guys again on my next video.